Ayan, madami pa nakain? Ayan, okay, sige. May mga missing, ano pa tayo? May mga missing persons pa tayo. Baka pwede mga bless po kung sino po yung mga participants nyo na wala pa dito, pa-contact. May katabi ka ba kapatid dito? Parang hindi ka sigurado. May katabi ka. Meron na sa harapan mo, brother. Dito po, may mga tao pa ba dito? Ayan, meron pa. Ayan, sige pa, pakitawag naman na ako sa nila para tuloy-tuloy tayo. Okay? Sige. So, today, ngayong oras na to, okay, pag-uusapan natin yung third module natin for today. Okay? Before I start, nasa presentation part na tayo. Okay? Third activity na siya ng money-making activities natin. Okay? Pero ito yung question ko sa inyo lahat. Lahat ba may idea na sa presentation? Okay. Sige, para at least alam ko kung ano yung mga kailangan kong patamaan. At this moment, gusto ko po malaman sino yung mga bago at matagal na sa First Vita Plus. Okay, but just raising your hands, sabihin nyo lang kung parte kayo dito sa mga sasabihin ko. Mga dealers na 1 year pababa, pakitaas ang kamay. Sige po, taas kamay. Ayan, 1 year pababa. Okay, actively doing First Vita Plus. Active ba lahat ginagawa First Vita Plus? Aware kayo sa negosyo na meron tayo? Okay, mga 2 years, pakitaas ang kamay. 2 years, 1 year to 2 years. Ayan, okay. Mga 3 years or more. Ayan, meron. 5 years. Meron pa ba? 10 years. Meron na? Wala pa. Yung mga okay. 1 year, pababa. I'll start with 6 months to 1 year. 6 months to 1 year. Sige po, taas yung kamay nyo. Mga iba hindi para sigurado sa. Okay, 6 months pababa. Ayan, so madami tayong bago. Okay, sige. First of all, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. And for the first 2 modules na nasimulan natin ngayong araw na to. Okay, ngayon ang tanong ko, meron ba ditong first time lang ako makita? Yes. Ayan, pakitaas na kayo mga first time. Mga first time ako makita. Ayan, okay, sige. O yan, huwag kayong mag-alala. First time ko lang din kayo makita. Ayan. Okay, at sa mga hindi sa akin nakakakilala, marahil yung iba nagtataka, no? Sigurado kilala nyo ako. Okay, nakita nyo na ako. Pero parang nagdududa kayo, sino ba ito? Bakit parang familiar yung mukha niya? Actually, kung hindi nyo ako kilala ngayon, for sure, mas kilala niyo yung mga tropa ko. Okay, yung mga tropa ko, mga lagi kong kasama. Ayan, mga tropa ko yan. Kilala nyo ba yung mga yan? Ayan, mga tropa ko. Baka sila kilala nyo. Ayan, mga kilala ko din yung mga yan. Mga tropa ko. Actually, kagabi, magkakasama lang kami. Nasa BGC kami kagabi. Ayan, mga tropa ko. Ay, bakit hindi kayo naniniwala? Okay, sige. O, papakilala ko sa inyo. Ako si RV Simplina. Ayan, I've been part of the company for almost 15 years. So, matagal na ako sa First Vita Plus. Okay, dealer ako 2010 pa lang. Okay, resulta ako ng mga dealer na kung saan yung mga magulang nila, sila yung nag-dealer sa inyo. Okay, magulang na una. Okay, diniler ako ng magulang ko, kaya ako napunta sa Vita Plus. Meron bang ganun dito? Sige mga po, taas kamay, mga magulang. Dealer, tapos dinala ka dito, pinilit ka, kinaladkad ka, kaya ka nakaupo dyan. Meron ba? Hindi naman. Okay. Sino ngayon dito yung mga napilitan lang? Baka may napilitan lang, wala. Okay. I've been part of First Vita Plus for 14 years, almost 15. 2010 naging dealer ako, pero ginawa ko siya 2015. Okay, after 5 years, 5 taon ako pinagtiisan, 5 taon akong hinintay ng mga magulang ko, 5 taon nila akong kinakaladkad dito, pero hindi ko ginagawa. Okay? Bakit? Kasi maaari, ang dahilan mo ngayon, yun yung dahilan ko noon. Ano yun? Ang dahilan ko noon, sabi ko, ayoko Vita Plus pang matatanda siya. Okay? Kaya kayo maswerte ngayon. Why? Because yung kumpanya, in-cater na at nagbuo na ng community para sa atin. Palakpakan niyo yun. Okay? Kasi naman wala namang ganito eh. Okay? Wala namang magtuturo sa'yo paano magagawin negosyo eh. Pero imagine niyo yung age bracket natin ngayon. Ilang taon yung pinakabata? 15? Meron? Ilan? 17 si Avi. O, mas bata pa sa 17. Meron ba? Si Ivy. Wow, Ivy. Ilang taon ka na Ivy? 16. Mas bata pa sa 16? Si Prince. Ilang taon? 14. Mas bata pa sa 14. Wala na. Okay. Yung pinaka may edad.
30s. Meron ba? 31, 32, ilang taon na-apply? 33, mas matanda sa 33. Ilan na-apply niyo, Oli? 35, mas matanda pa sa 35? Wala na? Parang nagbubulungan yung mga applies dun sa likod. Ang sakit. Okay, so ang age bracket natin is from 14 years old to 35 years old. Imagine niyo, yung mga edad nyo, mga edad natin, magkakasama tayo ngayon ang pinag-uusapan natin negosyo. Sa makakita ng kumpanyang gano'n. Tama? Okay. Now, yun yung dahilan ko noon, bakit hindi ko sinisimulan si First Vita Plus kasi wala namang ganito. Okay? Pero I was lucky enough na yung First Vita Plus, yung mismo si Ma'am Doy, kinater yung mga kabataan noon na nagturo, na naggabay, na gawin yung negosyo. At yun yung ina-attendan nyo ngayong araw na to. Okay? Now, 15 years old ako nung ni-start ko First Vita Plus. So, almost 1 decade ko na siyang ginagawa ngayon. Ang pinakamaganda, isa ako sa mga kabaitaan core leaders, isa ako sa mga kabaitaan mentors, at isa rin ako sa mga pinakabatang official speaker ng ating kumpanya. Okay? O ngayon, enough with the background. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, presentation. Okay? So now, ngayon ganito gagawin natin. Since alam ko, nakakatapos nyo lang mag-lunch, okay? Ito yung sasabihin ko sa inyo. 2 parts lang yung module natin for today. Okay? First 30 minutes is makikinig lang kayo. And yung next part na 30 minutes will be application lahat. Okay? Practical tayo. Kasi presentation to eh. Okay? Now, ano yung sasabihin ko sa inyo? Lahat ng mapapakinggan nyo in the next 30 minutes, make sure to listen attentively and write down notes. Kasi pag hindi kayo nakinig, hindi nyo magagawa yung next part. Kaliwanag ba yun? Okay. So sige, ngayon lahat ba may notes? Dapat sigurado lahat nakaupo ng maayos kasi mga negosyante daw nakaupo daw ng maayos yan. Okay? So sige, ang kagandahan yan ito. Sino na dito yung marunong na mag-present? Ayan, nakapag-present na, nakapaglatag na, product, marketing, lahat na nakagawa na doon. Sino yung hindi pa? Sige, kaya tayo nag-training para malaman nga natin eh. Okay. Ano yung rason, bakit hindi ka pa nakapag-present? Okay, ganito na lang. Ibay natin tanong. Sa lahat ng mga nakapag-present na, ano pakiramdam ng unang presentation mo? Nakakatakot, kinakabahan, at sigurado, yan din yung rason bakit yung iba hindi pa nagtotoo. Natatakot, kinakabahan. Okay, and kung paano ko sabihin ko sa inyo, na yung susunod na isang oras na ako magpapaliwanag sa inyo, sisiguraduhin ko, after ng module na to, lahat kayo marunong mag-present. Yes! Paano ko sabihin ko sa inyo? Kasi ito yung kadalasang tanong eh. Minsan ba pumasok sa isip nyo ganito? Gusto ko na mag-present, coach. Gusto ko na ilatag yung produkto eh. Gusto ko na ilatag yung negosyo eh. Ang problema ko, paano ko sisimulan? Coach, gusto ko sana ipaliwanag sa kausap ko eh. Kaso ang problema ko, paano ko siya papasukan ng produkto? Paano ko ilalatag sa kanya? Yung ba yung tanong mo? Tanong mo ba yun? Okay. Dito sa pag-uusapan natin, in the next 30 minutes na makikinig ka, I will assure you lahat ng mapapakinggan mo, magiging mahalaga pag nag-present ka. And yung next part na next 30 minutes, I will assure you, pag nagawa mo yon, paglabas mo dito, marunong ka na pumausap ng kliyente mo. Matanong, gusto mo ba yun? Yes. Kung gusto mo yun, let's start. Yung presentation natin, simple lang. Meron kasing parts of the presentation. Okay? Now, ang presentation, hindi lang basta naglatag ka, hindi lang basta nag-present ka sa kausap mo. Tatlo to. Okay? Take note of these 3 parts. Meron tayong tinatawag na hook, intro, and body. Now, ito yung question ko sa inyo. Meron bang time na gusto mo na mag-talk? Okay? Ipe-present mo na yung gulay, ipe-present mo na yung negosyo, kaso ang problema mo, hindi mo alam paano ipe-present dun sa kausap mo. Tanong, gusto mo ba malaman paano? Oh, that, my friend, is a hook. Okay, ano yung hook? How will you make me listen? Simple lang. Kung kakausap ka ng kliyente, kung kakausap ka ng kung sino man,
kakilala mo, prospect mo, na-invite mo na, mag-represent ka na ngayon. Okay? Unang-una, kailangan muna makinig siya sa'yo. Okay? Kasi hindi ka makaka-entrada, hindi ka makakapasok kung unang-una hindi mo nakuha yung hook niya. Hindi mo siya na-hook ay hindi. Okay? Ngayon, RV, bakit kailangan gawin yung hook? Coach, bakit mahalaga to? Kasi kadalasan yung iba, kaya hindi makapag-umpisa, ang gusto agad gawin, mag-intro tsaka mag-body. Gusto agad magpakilala. Okay? Now, Coach, ano ba yung hook? Simple lang. Hook can be in many forms. Okay? Pwedeng sa pagsasalita, sa pagtatanong. Okay? Basically, kung ano yung interest ng kausap mo. Parang kagaya niyan. Tapos yun lang kumain, inaantok pa kayo kanina, ngayon nakikinig na kayo. Bakit? Kasi kinuha ko yung interest nyo. Anong tanong ko? Una, ganito. Basically, in-apply ko na sa inyo yung hook eh. Paano ko nakuha interest nyo? Simple lang, nalaman ko kung sino dito yung mga nagpe-present at saka hindi pa. Nalaman ko na bakit hindi ka pa nagpe-present. Nalaman ko na ano yung pakiramdam mo nung una ka mag-present. Ibig sabihin, simple na lang gagawin ko. Kukunin ko na lang attention yung lahat para makinig kayo sa module ko. O tingnan nyo, umawag na kayo ng ballpen papel ngayon eh. Tama mali? Tama. That is a hook. Okay? Bakit kayo makikinig sa akin? In simple terms, bakit makikinig sa'yo yung kausap mo? Ano ba ipapakita mo sa kanya? Ano ba ilalatag mo sa kanya? Okay, mahalaga ba ipapaliwanag mo? Kasi kung hindi mo mahuhuk at papaliwanagan mo ko ng 5 gulay, anong paki ko sa 5 gulay? Tama? Eh kung alam ko, kung nahuk mo na ako, papakinggan ko yung 5 gulay mo. Papakinggan ko yung negosyo mo. Okay? O ngayon, pagkatapos ng hook, dyan papasok ngayon yung intro. Okay? Ano yung intro, coach? Simple lang, sino ka ba? Okay? Sino ka ba? And bakit ako makikinig sa'yo? Kasi tandaan nyo, okay, the common struggle ng mga kakaitaan pag ginagawa first Vita Plus, unang-una, syempre, kabataan tayo. Wala ka pa napapatunayan, okay, bakit ka papakinggan ng society? Di ba? Eh, bata kasi ako, coach, baka hindi sa akin maniwala. Okay? Yun yung rason, bakit kailangan mo i-build yung credibility mo. Okay, once kasi na nahook mo na, makikinig na sila sa'yo kung sino ka. Once kasi nakuha mo ng attention nila, makikinig na sila sa'yo, bakit, anong meron sa'yo, bakit kami kailangan makinig? Okay? Now, you have to build your credentials pagdating sa intro. Okay, kaya kailangan nagtitraining ka eh. Kaya kailangan nakikinig ka eh. Kaya kailangan alam mo negosyo mo from top to bottom eh. Okay? And yung pinakamahalagang part is yung body. Okay? Yung katawan ng presentation mo. Diyan ngayon magmamatter lahat. Okay? Hindi ko sinasabing ito yung pinakamahalaga. Mahalaga din yung unang dalawa. Okay? Kasi hindi mo ito mailalatag unless nakikinig na sa'yo yung kausap mo. Ito pa common problem ng iba. Coach, galing ko na mag-present eh. Araw-araw nga may nakakausap ako eh. Galing ko na kayo paliwanag yung 5 gulay tsaka negosyo eh. Kaso ko siya problema ko, bakit hindi naman sila bumibili? Bakit hindi naman sila nagdi-dealer? O baka yun yung rason, baka magaling ka lang mag-present. Ang problema, baka kabisado mo yung 5 gulay, alam mo negosyo, pero the moment na magkaharap kayo, baka hindi naman siya nakikinig sa'yo, bakit siya bibili? Tama? Okay. Ngayon, usapang body, dalawa lang naman yung parts ng presentation when it comes to body. Ano yun? Product and business. Dalawang bagay, dalawang programa lang naman meron sa First Vita Plus eh. Tama? Pangkalusugan at pangkabuhayan. Or pwede natin pagkakitaan. Now, kung mag-focus tayo sa dalawang to, okay, product and business, ang kailangan nyo lang tandaan lagi, okay, sa dalawang to is yung tinatawag na FAB method. Ano yung FAB? F, A, B. Okay, ano yung F? Features. A, advantages. B, benefits. Doon lang iikot yung presentation mo sa product and business. Okay, let me give you an example. Pag-usapan natin yung product.
Okay, pag-usapan natin product. Kung product ang pag-uusapan sa First Vita Plus, ano ba meron tayo? 5 power herbs. Tapos, yung mga variants natin. Ang tanong ko sa'yo, alam mo na ba yung 5 power herbs ng First Vita Plus? Yes. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Pang-lima? Talbos ng kalabasa? Ano? Kamote? Okay, yung limang gulay na yan, tapos yung mga variants natin. Okay? Now, kung alam mo yun, ito tanong ko. Porket ba alam mo yun, mauna ka na mag-present? Okay. Porket ba alam mo yan, mauna ka na mag-present, kaya mo na magbenta? Okay. Kaya kailangan mag-focus lang din sa tatlo. Ano yung mga features ng gulay natin? Simple lang. Natural health drink siya. Gulay na ginawang juice. Okay? Alam niyo pa lahat eh, advantages. 23 years na sa industry. Okay? Pag sinabing advantage, ano yung inalamang ng produkto natin sa iba? 23 years na tayo nagkakatiwalaan. All Filipino product natin. Okay? At sa tatlong yun, feature, advantages, and yung pangatlo, yung pinakamahalaga. Yung benefits. Actually, sa tatlong yun, ang pinakabinibili ng tao, yung benefits. Okay? Kasi ganito eh. Baka alam mo lahat, siguro, for example, ito, alam mo yung malunggay, alam mo yung scientific name niya, alam mo lahat ng mga components niya. Eh kahit ipaliwanag ko lang ipaliwanag sa'yo yun, anong paki mo sa malunggay? Kahit ipaliwanag mo sa akin lahat ng sustansya na meron sa talbos ng kamote, anong paki ko sa talbos ng kamote? Tama? Ngayon, anong punto ko? Ang sabihin mo sa akin, ano yung magiging benepisyo ko pag ginamit ko yung produkto? In short, resulta agad yung pinag-uusapan. Sabi nga ni Apply Sinig kanina eh. Sabi nga ni Coach Sinig eh. Di ba? Ang pinakamahalaga ngayon, lalo na kung ipapaliwanag mo, ipapakita mo sa tao produkto mo, ano yung mga resulta na? Ano yung mga storya na nakatulong siya? Okay? Now, focus on that. Now, second part, ano yun? Yung business. O, ano ba components ng business natin? Simple lang. Multiple ways to earn, tsaka different marketing plans. Okay, ilan ang multiple ways to earn ng First Vita Plus? Ilan? Coach, mga tatlo. Bakit? Ang alam ko lang, coach, yung 500, 440, tapos 1.5 eh. Ilan? Ilan? Ngayon nyo lang binilang, di ba? Kasi ang alam mo lang yung power pack 10 plus 2 eh. Ilan? Ang waste earn ng First Vita Plus, 15. Okay? Ang malupit doon, iba-iba pang marketing plan nyo. Ano ba ang marketing plan natin? Standard, Platinum, Titanium, ano ba? S2.0, ano ba? K-Line and Lifeline yung bago. Okay, imagine mo yun. Hindi kailangan i-present mo yung anim sa kausap mo. Ang punto ko, dapat alam mo yung anim na yun. Okay? Kaya kasi ang sa inyo eh. Pag seryoso ka sa negosyo mo, dapat alam mo yung lahat ng sulong ng negosyo mo. Pasikot-sikot man, bawat sulong man, kahit balik-balik tayo sa'yo, dapat alam mo yun. Okay? Now, kung hindi mo siya alam, yun yung reason bakit nakikinig ka ngayon. Okay? Kasi baka ngayon mo lang nalaman na anim pala yung marketing plan ng First Vita Plus eh. Baka ngayon mo lang nalaman na bukod pala sa 500, 1.5, tsaka 440, may iba pa palang kitaan eh. Diba? O ngayon, yun yung kailangan nyo alam eh. Now, FAB method. Ano yun? Yung features ng negosyo natin. Ano yung features niya? Una, wala siyang traditional ads. Nakita niyo na ba sa TV negosyo natin? Napakinggan niyo na ba sa radyo? May artista na bang humawak ng kumpanya natin? Wala pa. May nag-endorse na bang artista ng produkto? Wala pa. Ako pa lang. Anong punto ko? Yun yung kailangan i-take advantage natin. Okay? Pangalawa, ano yung advantage niya? Ito. Alam niyo ba na multi-level marketing, ito lang ang tanging negosyo na may personal growth and may leverage pinagsama. Kasi magnegosyo ka sa labas, yes, may personal growth yun. Okay?
Ang malupit, may leverage ba doon? Okay, pag sinabi kong leverage, napapadali yung trabaho mo, yes, magagawa mo yun. Ito yung tanong. Kung mali-leverage mo yung trabaho, ang tanong, nale-leverage mo ba yung personal growth sa ibang tao? Hindi. O for example, ganito. Magtayo ako ng Jollibee. Okay? Magtayo ako ng Jollibee. Sigurado may personal growth ako doon. Kasi negosyo ko yun eh. Ano gagawin ko leverage yan? Lahat kayo kukunin ko yung empleyado. O ngayon, ito, tanong. Kung lahat kayong empleyado, pwede bang dumating yung araw magkaroon kayo ng sarili yung Jollibee? Hindi. Eh kung first Vita Plus dealer ka, personal growth, nagtitraining ka nga eh, lumalatag ka nga sa labas eh, makausap ka nga ng tao eh, tama? Anong leverage? Hahanap ka ng mga kagaya mo na gusto rin magnegosyo. O ngayon, kumita ka, yumaman ka, lumalaki yung kita mo, kahit pa paano maliit. Sabihin natin maliit na lang, kumikita ka. Nileverage mo ngayon para lumaki yung kita mo. Tanong, kung lahat pa kayo magiging dealer ko, na-leverage ko na kayo, tama? Pwede bang dumating yung time yung kinikita ko, kinikita nyo? Palakpakan yung First Vita Plus. Yun yung advantage ng First Vita Plus or ng multi-level marketing. Okay? Yung personal growth and leverage, kaya mo siyang pagsabayin. Kasi marami nagsasabi sa iba eh, Coach RV, pwede naman ako magnegosyo sa labas. Pwede yun, tama nga yun, dapat nga magnegosyo ka. Okay? Pero tanging First Vita Plus lang ang negosyo na kaya magpasa ng yaman papunta sa ibang tao. Basta gagawin din nila, ginagawa ko. Maliwanag ba yun? Okay. Ngayon, ano yung mga benefits niya? Simple lang. Meron itong community. Okay, may community na kagaya nito. Imagine niyo naman, saan ka makakahanap ng kumpanya na nagne-negosyo ka na may binibigay na community para sa ating mga kabataan. O, bigyan ko yung example. Yung pinakabata dito, si Prince, 14 years old. Ilabas mo yan sa labas, sino papansin dyan? Walang papansin dyan. Sabihin natin, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, sino papansin sa inyong kumpanya? May magbibigay pa sa inyo ng trabaho sa labas. Yun yung punto ko. Sa First Vita Plus, yung benepisyo na meron ka dito, hindi tinatanong kung sino ka. Binigyan ka ng pagkakataon, magka-negosyong sarili mo. Aaralin mo na lang, gagawin mo na lang. Okay? Ano pa? Yung mindset na meron dito. Sino ba naman? Sige, ganito na lang. May-ari ako ng kumpanya. Bakit ko kayo tuturuan paano yumaman? Eh, gagawin ko lang kayong trabahado. Tama? Eh, sa First Vita Plus, kung kumita ako, negosyo ko to, tuturo ko sa inyo lahat ng kaalaman namin para maging mayaman din kayo. Yun yung benefits na meron yung kumpanya natin. Yun yung benefits na meron si First Vita Plus. Ngayon, bakit ito pinapaliwanag? Kasi bukod sa 5 gulay, bukod sa multiple ways to earn, yun yung mga dapat binibenta nyo dun sa kausap nyo. Kasi yun ang bibilin nila. Kasi ito mo, ganito na lang. Kung ipapaliwanag ko sa inyo yung 5 gulay at yung negosyo, okay, alam nyo na ngayon. Bakit yung iba, hirap na hirap mag-close ng pay-in? Bakit yung iba hindi makapagbenta? Kasi hindi mo pinapakita yung benepisyo na makukuha nila pagka-avail nila o pagkatapos nila maging dealer. O ibenta mo yung ganito. Once na ginawa mo negosyo, hindi mo gagawin mag-isa, may mga kasama. Mas lalakas ba loob ng kausap mo? Kasi baka mamaya nakakalimutan mong ibenta yun. Baka nakakalimutan mong minsan na mas dumadaling negosyo pag may kasama ka. Pag naging dealer ka ng First Vita Plus, hindi ka lang basta bibili ng power pack. Hindi ka lang basta magiging dealer. May mga trainings pa tayo na tuturuan ka paano i-handle yung negosyo mo. Baka mamaya hindi nyo binibenta yun. Tama? Kasi ito naman sigurado unang tanong ng kausap mo eh. Once na dealer na ako, ano sunod kong gagawin? Ano yung sunod kong makukuha? Baka kasi baka mamaya natatapos lang kayo doon sa 300,000 per month. Okay? Long term yun eh. Ang kailangan niya yung ngayon eh. O ano yung meron ka ngayon na pwede mo ibenta sa kanya na hindi niya kailangan bayaran? Yung community na meron tayo. Kaya mo ito yung benta eh. Tama? Yung trainings natin, nagbayad ba kayo? Pumunta kayo dito? Hindi, kaya mo ito yung benta sa kanya eh. Yun yung mga short term na pwede niyang makuha ang benefits once na dealer siya ng Vita Plus. Huwag niyo kalimutang ibenta yun pag nagpe-present kayo. Okay? O now, ito. Ano man i-present mo
ang laging offer, is power pack. For example, ganito, paano yung coach? Okay, na in-apply ko na lahat, nag-prospecting na ako, tapos in-invite ko na siya in a proper way, alam ko na yung mga kailangan niya. Di ba tinuha ko yung lahat kanina? Yes. Kung alam mo na yun, coach, hindi sa kanya nag-a-apply muna yung business Ang nag-a-apply muna sa kanya yung product. Pwede ba yun? Product and represent ko lang? Yes. Ngayon, pag pinesent mo yung product, pwede ka ba makapag-close ng power pack doon? Yes. Kasi kadalasan, ito yung iba. Kadalasan, ang akala nila, pag product lang pinipresent mo at hindi mo pinesent yung business, ang ending, pag product lang pinesent, box lang bibilin yan. Tama ba? Yes. O baka mamaya, kaya box lang yung binili niya kasi yun lang yung binenta mo. Baka hindi mo binenta yung power pack sa kanya. Pwede mo ba ibenta power pack kahit product lang pinaliwanag mo? Yes. Gusto mo product, kaysa magpa-isa-isa ka, bili ka na naman 10, may ligid 2 pa. Tanong, nagpaliwanag ba ako ng 1.5 doon? Hindi naman O ngayon, kahit paliwanag mo business, ganun lang naman agad dun power pack din may ibenta mo dun Ang punto ko lang, hindi man power pack yung bilhin niya agad, ang mahalaga, at least binenta mo sa kanya yung power pack. Alam niyang may power pack. Kasi pwede ganito mangyari yan Hindi mo pinaliwanag yung power pack. Bumili ng pa-box-box. Ngayon, nang nakadami na, tsaka mo pinaliwanag yung power pack. Ano sabihin sa'yo? Bakit hindi mo sa akin sinabi noon? May power pack pala. Tama ba na? Okay? So, laging bottom line, once na-represent ka, pakita nyo lagi yung power pack na option. Okay? Hindi man bumili ng power pack yan, at least alam niya. Okay? Okay. Okay. Ito na. Yung sunod natin is yung types of presentation. Okay. Once na alam mo na yung product and business mo at pinipresent mo na yon, ang sunod na mahalaga, paano mo ngayon magpe-present? Okay. Yung types of presentation natin, dalawa to. Consider this. Bukod sa types, meron tayong tinatawag na setups. Yung setups natin, dalawa lang yon. Isang online at isang offline setup. Okay? First type natin, may tinatawag na one-on-one presentation. Dalawa yung setup. Offline is meet up. At yung online niya is video call. Okay. Pag sinabing one-on-one, ilan kausap mo? Wala, mag-isa lang. Diba? Ibig sabihin nun, kaya ka mag-go one-on-one sa mga certain scenarios na kailangan mo, pag yung kausap mo, unang-una, busy-busy yung tao yun. Kaya makipag one-on-one, kasi parehas kayong mag-a-adjust sa oras na libre kayo. Tama? Kaya nga one-on-one kaya makipag-meet up ka kaya makipag-video call ka Kasi yun yung oras na libre siya. Okay? Depende yan kung paano mo in-invite kasi. Kaya mahalaga yung inviting method ko tsaka yung prospecting. Kasi kung presentation ka agad, sa prospecting, dun mo malalaman na busy siyang tao. Sa inviting, dun mo malalaman kung anong type of setup yung gagawin mo sa kanya. Hindi pwedeng lundag agad, ratsyada, present agad. Hindi pwedeng ganun. Okay. Now, things to consider. Pag nakipag-one-on-one kayo ng presentation, iwasan nyo muna gumastos ng malaki. Dahil bago, Maris, for example, dominant. Dominant kasi bago lang dito Kadalasan kasi yung iba, gusto agad, ini-impress yung kausap niya. Magdali mong ganito, mag-itap tayo sa ganito, kaya tayo, sagot ko lahat. O ngayon talaga, ang laki ng gastos mo. Laki ng gastos mo. Di talaga yung presentation mo, talagang namumulat yung mata mo, di ba? Kasi alam mo, malaki gastos Dapat bibili ito ng power pack Ito malupit. Kahit may isang sachet, hindi siya bumili sa'yo. Tapos ang laki ng gastos mo. Anong punto ko? Kung bago ka pa lang, maintain nyo muna yung, kahit hindi kayo gumastos ng malaki. Ano example? Ano ba mga tipid ngayon? Huwag mo na Starbucks. Okay, kasi talaga request na iba Starbucks agad Tiis ka muna doon sa McDo. Okay, tiis ka sa McDo, bili nga ng kape doon. At least may setup na kayo, may table kayo doon, malamig doon. Tama ba? Yes. Madami naman hindi naman po sinabi ko McDo lang Madaming iba. Ang point ko, huwag ka muna gumastos ng malaki lalo na kung bago ka. If meron
If you have the luxury na gawin yun, gawin mo. Lalo na kung depende kayo sa kausap mo eh. Di ba? Baka mamaya luxurious yung kausap mo. Ibig sabihin ba notes, dapat magastos din ako, lalo na dapat gastos ako yun. Hindi rin naman. E di mag-meet kayo sa neutral area na walang gastos. Tama? O pag ganun, kunyari, available siya ng video call, kung may gastos pa doon. Wala kang gastos dun eh. Okay? Yun yung kailangan nyo consider lalo na kung offline nyo gagawin si one-on-one presentation. Ano ba? Pag one-on-one presentation, as much as possible, kung offline setup, at magkausap tayo offline, dapat nakaharap siya sa'yo. Tapos nakatalikod siya sa crowd. Lalo na kunyari, busy place. Okay, sabihin na natin, coffee shop. Okay, italikod mo siya doon sa mga tao. Dapat nakaharap siya sa'yo. Para sa'yo lang mag-focus. Okay? Ano pa? Pangalawa, yung tinatawag na small group presentation. Okay. Type of presentation, small group. Ano yung setup? For offline, table talk. For online meeting. Okay. Now, pag sinabing ganyan, small group presentation, ilan kausap mo? 2 or more. Maximum is, I can say, ang kaya ko suggest dyan, 4 or 5. Maximum yan pag small group. Okay? Bakit? Kasi yun lang yung kaya mong i-handle. Lalakan sila makikinig sa'yo. Okay? Kung small group mo ang kausap mo, 2 hanggang 5, small group na yun. Okay? Anong setup, coach? Table talk. Depende sa'yo kung saan mo din dadalhin. Parang one-on-one lang din naman yan, pinadami lang. Okay? Mga kausap mo. Ano yung mga i-consider mo dito? Dapat, lahat ng kausap mo, kunyari 3 sila, dapat iisa lang interest nila. Dapat common interest. Okay? Tingnan mo bakit ko nasabi dapat common interest? Di ba nag-prospecting ka na? Di ba nag-inviting ka na? Ibig sabihin, kung makakaharap mo yun, alam na nila bakit kayo maghaharap. Okay? Now, kasi ganito ang problema niya. Pag hindi kasi iisa lang interest nila, makausap mo yung 3, positive na yung 2, yung isa unggoy. O damay na yun, 3 unggoy na yun pagtapos ng presentation mo. Anong punto ko? Dapat lahat sila interesado sa kung ano yung papakita mo sa kanila. Okay? Kasi iba ganito, basta lang may matok at gusto nila madami, hindi na nila pinifilter eh. At tropa ko naman sila lahat. Sige, invite mo na yan. Tara, set up na. O kausap ka ngayon. Ganda na eh. Talagang nag-respond na yung ibang kausap eh. Kahit 5 yan. Eh, unggoy yung isa. Oh, naku, gagawin mo yun, Paul. Di naman totoo yan eh. Ano gagawin ng 4? Talaga ba? Hindi ba totoo to? Nahawa na, nadamay na. Okay? Hindi porket gusto mo ng small group presentation para isahantok na lang. Di bali ng puro one-on-one yan. Di bali puro one-on-one yan. Basta quality yung presentation mo. Maliwanag ba yun? Yes. Okay. Next, big crowd presentation. Type, big crowd, set up, office centering, tapos Zoom webinar. Okay? Online and offline. Pag sinabing big crowd, saan na dinadala yan? Sa community na. Okay, ano yung mga community? Pag sinabi natin office centering, depende po sa inyo. For example, mga BOM, BOM, Business Opportunity Meetings. Okay? For example, sa McDo, may schedule kayo doon ng mga apply mo. May setup doon, magpe-present, may dadayong speaker. Doon mo dalhin. Big crowd nga eh. Okay? Ngayon, ilan coach yung kakausapin ko or dadalhin ko, yung invite ko pag big crowd? Pwede ng isa, pwedeng madami. Okay? Kahit isa lang yan, pwede yan sa big crowd. Okay? Kasi pag sinabing big crowd, a-attend na sila mismo dun sa event na meron kayo. If meron. Okay? Ano yan? Maaari, dali mo sa opisina. Doon yung kausapin. May mga araw-araw, meron tayong to. Dali mo sa product center, araw-araw, may to. Nandun apply mo, sila magtutok para sa'yo. Okay? Meron kayong Zoom webinar, online, anong oras, doon mo pa-attend din. Okay? Pag sinabing big crowd, ang punto lang, at least yung kausap mo, nakikita niya na marami siyang kasama. Ay, hindi lang pala ako. Marami palang interesado ibang tao. Okay? Kasi, tandaan nyo,
Pag big crowd kasi, marami kang kakampi. Mas malakas ang loob mo. Pag one-on-one tsaka small group kasi, ikaw lang yan. Maswerte ka kung sasama ka ng apply mo. Okay? Si big crowd, madami kang kakampi dyan. Okay, ito ngayon yung option na pwede kong ibigay lalo sa mga bago. Lalo sa mga hindi pa nagpe-present. Sa big crowd mo muna, as much as possible, kung kaya mo sa big crowd mo dalhin. Okay, once na medyo na-stabilize mo na yung sarili mo, kaya mo na mag-talk, kaya mo na pag-practice yung mga kausap mo, set up mo na yung one-on-one, tsaka yung small group. Doon kasi mahahasa eh. Maliwanag ba yun? Okay. Ngayon, ito yung tatlong bagay na kailangan mong matandaan pag nagpe-present ka. Kasi, dito mag-vary kung effective yung presentation mo. Kasi ito yung mga kailangan mo i-consider. Okay? Now, things to remember, mga bagay na kailangan mo tandaan. Pag nagpe-present ka, magpe-present ka, at after mo mag-present. Okay, ano yun? Dalawa lang naman yan, yung do's and don'ts. Mga dapat at hindi mo dapat gawin. O una na dapat mong gawin, consider your prospect's time. Yung oras na ibibigay sa'yo nung kausap mo. Okay, dito mo yung kasi malalaman kung anong setup yung ibibigay mo sa kanya. Kung maikli lang oras kaya niya ibigay sa'yo, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, for sure, one-on-one setup yun. Okay? Kung kaya maglaan sa'yo ng isang buong araw, kalahating araw, big crowd yun. Kung marunong ka na mag-present, madami sila, kaya naman nila maglaan ng oras sa'yo sabay-sabay, small group yun. Ang punto ko lang, pahalagahan nyo yung oras ng taong kausap nyo. Kasi dito yan eh, dito kasi magkakatalo kung sasama siya sa'yo o sasali siya sa'yo o hindi. Kasi kung oras pa lang, hindi mo na kayang respetuhin, bakit pa siya sasama sa'yo? Okay? Dahil na kung busy yung taong yun. Diba? Dito rin, bakit mahalaga na marunong ka mag-present na presentation na 5 minutes lang, na 10 minutes lang. Kasi for example, ganito ka nasanay. Ganito ka nasanay. Nakikita mo kasi pag may mga talk kayo, pag may mga event kayo, pag nag-talk ng 5 gulay ng product presentation, 30 minutes, 1 hour. Tapos magpapaliwanag pa ng negosyo, 30 minutes, 1 hour ulit. O ngayon, pag nag-usap tayo, one-on-one, o 2 oras din tayo mag-uusap. Bakit? Hindi natutunan ko sa talk eh. Hindi lahat pinapaliwanag ko sa kanya. Tama? Kaya kailangan nyo consider yung oras. Kasi baka mamaya, after ng prospecting and inviting mo, na pagtanto mo na mas mahalaga sa kanya yung negosyo. So anong gawin mo? Pakapyawan mo na lang yung product. Mas pagtuunan mo ng pansin yung business para sa kanya. Okay ba? Yes. Okay. Pangalawa, don'ts. Never forget to connect first before discussing. Ito yung sinasabi ko. Kaya nga mahalaga na may hook ka bago ka makipag-usap. Makipag-connect ka muna. Hindi yung pag-kunyari, nagkaharap kayo. Nagkaharap. Ang gagawin mo, great morning. Sa power club na. Magka-power club, pakilala na ako sa'yo. At nakatayo ka pa, one-on-one na lang. Anong punto ko? Makipag-connect ka muna. Kamustahin mo muna yung kausap mo. Ba naman? Diba? Tanong mo muna, ano pangalan niya, ano interest niya. For sure naman, alam mo na yun. Ang punto ko lang, iba kasi yung prospective inviting, lalo na kung call lang. Lalo na kung chat lang. Pag face-to-face na kayo nag-uusap, dig deeper. Tanong mo na, ano mga interest niya, ano mga pinagkakabisihan niya. Kasi once na alam mo na yon, alam mo na kung ano yung mga ipe-present mo. Ano yung mga dapat at hindi mo na kailangan banggitin. O ngayon, mababawasan yung kailangan mo i-present. Tama? O na, yun yung sinasabi ko, na minsan, pag nag-present ka, baka ang focus mo lang makapag-present. Baka hindi mo na baka hindi mo na kausap yung prospect mo, yung pe-presentan mo. Okay? That's the easiest way para makakunik ka sa kanila. O, tignan mo, simple gesture na lang. Pag nagkita kayo, bago umupo, may pagkamay ka. May pag-shake hands ka. Di ba? Professional ka na eh. Nagne-negosyo ka, magpe-present ka ng negosyo eh. Okay ba yun? Yes. Yung pagkakamay, may pag-shake hands ka, simple hook na yun. Ah, itong taong to, ano to? Professional to. O ba?
nabibuild mo na ngayon yung credibility mo. Pakinggan mo to kasi professional eh. Baka first time nyo lang makipagkamay. Tapos yung kamay mo, diba, excited ka naman, makipagkamay ko. Pagkamay mo, welcome po, tapos nanginginig mo yung kamay mo. Kasi alam mo, may percent ka eh. Huwag naman gano'n. Kailangan ba ka, ramdam na ramdam ng kausap mo. Pinagpapawigis ang baba, di ba? Okay? So, ganun lagi. Next. Present in an intentional manner. Okay? Pag mag-present ka, tandaan nyo ka, if you will present, you present to generate sales. Okay? Kasi yung iba ganito eh. Hindi, okay na yan, basta mag-present ko yung 5 gulay. Okay na yan, basta mag-present ko sa kanya yung negosyo. Mali. Okay, kasi yung iba, basta matapos lang yung talk, okay na eh. Di ba? Para matapos na lang to, kasi sabi niya nga, mag-talk daw ako eh. Di ba? O ngayon, maglalaan ka na lang din naman ng oras, mapapagod ka na, intentional na. Anong punto kayo iba kasi basta pinesent yung 5 gulay, tapos na eh. O, ito mo ha. Pag nag-present ka at gusto mo ng sales, huwag mo sa akin ibenta yung cellphone, gano'n siya kaganda. Okay, magkano yung masisave ko pag binili ko yung cellphone, huwag mo ibenta yun. Ang ibenta mo sa akin, paano dadalhin yung buhay ko pag binili ko yung cellphone na to. Okay? Huwag mo ibenta yung aircon na maganda siya, ganito siya, ito yung mga specs niya, galing pang ibang bansa. Huwag mo ibenta yun. Ang ibenta mo, gaano kalamig yung aircon, gaano komportable ako pag binili ko yun. Okay? Yun yung intentional. Kaya nga dapat alam yung mga benefits na pinapaliwanag mo eh. Kasi yun yung bibili nila sa'yo. Hindi naman yung mga features eh. Palamuti lang yung features, palamuti yung advantages. Ang bibili nila sa'yo yung benefits. Okay ba? Yes! Sabi mo, ano ba yan natin? Kabisado ko pa naman lahat ng scientific name ng 5 gulay. Ha? O, don'ts. No need to share unnecessary details. Okay, tandaan niyo yun. Yung mga hindi niya na dapat marinig at hindi niya naman kailangan, huwag mo na ipaliwanag. Okay? O, next. Be interactive as much as possible. One-on-one man yan, big crowd man yan, kung ikaw yung nagpe-present, be interactive. Okay, siguraduhin mo na nakikinig sa'yo. Siguraduhin mo na nakapagsalita sila. Para sila magsasalita, magtanong ka. Throughout your presentation. Hindi yung pag nagpe-present ka, may laptop ka, all the time din, nakatingin ka sa laptop mo. Maliwanag ba yun? Yes. Okay. Avoid open-ended discussions. Okay, ito yung pinaka-critical eh. Bakit? Huwag mo nga hayaan na pagkatapos mo mag-present, tapos na. Hindi pwedeng ganon. Kasi, ganito na lang. As much as possible, yung dulo or tapos ng presentation mo, dapat tanong. Nasa iyo lang kung anong klaseng tanong. Bakit? Yung mga tanong, okay, kung siya nung tanong, anong klaseng tanong yung babato sa kanya? Ano mga tanong? Okay. Doon na papasok yung next part natin, mamaya. Okay, bakit? Kaya mahalaga na hindi open-ended yung discussion. Okay? Kasi dito magbe-base kung ano yung closing na gagawin mo. Okay? Mamaya malalaman niyo kung ano yung mga magagandang closing. Okay? Pero, once na mga na-consider mo na itong mga bagay na to, you're good to go. Coach, kinakabahan ako, natatakot pa rin ako eh. Kung matatakot ka lang, kakabahan ka lang, kailan ka magpe-present? Nagnegosyo ka pa. Diba? Kahit na naman negosyo mo at some point, kailangan mo magsalita, kailangan mo magbenta eh. Okay? O ngayon, practicein natin yun. Coach, kinakabahan, natatakot niya ako yung mag-present eh. O yun yung gagawin natin ngayon. O dito pala, mag-practicein na natin. O handa ba kayo? Yes! Yes! Okay. O dito na tayo, next part na tayo. Okay. Bago ibigay yan, simple lang. Okay, i-apply natin yung presentation. Okay, lahat, nakikita niyo ba itong harap na to? Okay. Huwag niyo intindihin yan, hindi kayo tatayo dyan. Okay? Ito yung activity natin. May mga scenarios ako bibigay sa inyo. Okay. Each one of you, makakisip kayo ng isang scenario. Okay? 6 to 1 kayo lahat ngayon.